Maaga siyang pumunta sa Monte Claro Mansion Hotel at sinimulan ng kanyang trabaho. Personal niyang inayos ang bawat kwarto. Kasama niya si Lando, ang binatilyong messenger na inassign talaga sa kanya ni Cedric para tulungan siya sa trabaho niya bilang administrator. Si Lando ay mga 20 years old at anak ito ni Mang Fermin na kanang kamay ni Cedric sa isla. Mabait ang binata at madali silang nagkasundo ni Marie. Marami namang mga bulaklak sa isla, hindi ba Lando? Oo, may garden naman sa isang panig ng isla kung saan may mga nakatanim na iba't ibang flowering plants. Bakit? Mula ngayon, ayokong makakita ng plastiko o anumang artificial flowers sa mga guest room or anywhere else sa building na to. Panay fresh flowers ang gagamitin namin. Isa ito sa mga duties mo tuwing makalawa, Lando, at maglagay ng fresh flowers sa bawat guest room at sa anumang lugar dito nangangailangan ng mga bulaklak. Nagpalagay din siya ng ilang mga mesa sa isang lihim ng palm trees para sa mga bakasyonistang gustong kumain under the moon and the stars sa gabi. At kapag may bisitang bagong dating, either sa silid ng mansion hotel o sa cottage, pinapadalhan niya ito ng fresh fruits and flowers and a welcome drink of rum lace buko juice. Kapag dumaong ang mga lunch na nagdadala ng mga bisita, pinasasalubungan ni Maria mga ito ng ilang mga awit na may dalang mga gitara, welcoming the guests with songs and lights of flowers, the tiny lavender blooms of ivory flowers. Madaling kumalat ang warm welcome na ito at personal na pag-aasikaso sa mga bisita sa isla. Ilang linggo lamang mula nang dumating doon si Marie, na doble ang dating ng mga turista at mga bakasyonista sa Isla del Sol. Halos mapuno lahat ng mga cottages doon at ang mga kwarto sa Monte Claro Mansion Hotel. Hindi nakaligtas sa pansin ni Cedric Monteclaro ang tungkol sa kahusayan at kasipagan ng bago nitong administrator. Binabati kita, Marie. Formal pero may bahagyang ngiting wika niya sa babae. Isang umagang mag-aalmusal sila sa restaurant ng Mansion Hotel. Balitang-balita sa karating ng mga beach resort ang mga pagbabagong ginawa mo. Hanggang sa El Nido ay pinag-uusapan ito. Kaya out of curiosity, maraming lumilipat dito sa resort natin just to avail of your warm welcome ceremonies. Natawa siya. Wala iyon, kaunting lambing at karinyo lamang. Alam mo Cedric, lahat ng tao crave for a little special attention. At kapag naibigay mo ito, babalik at babalik ang mga ito. Tama ka dyan. Hindi nagkamali si Atty. Alonso sa pag-recommend sa iyo. Thanks. Mayroon ka bang kahilingan na sa reward for your good work? Sabihin mo lamang at ipagkakaloob ko. Mayroon. Gusto ko nang lumipat sa kwarto ko sa Mansion Hotel. Mag-iisang buwan ako sa guest room at nahihirapan akong paro't parito mula sa trabaho pa uwi dito. Ikaw ang bahala. Ipapalipat ko kailan daw mga gamit mo doon. Sa top floor ng Mansion Hotel, kalahati doon ay may nakasarang pinto. Sino ba ang occupant doon? Iyon ang penthouse ko, sagot ni Cedric. Doon ako namamalagi kapag gusto kong takasan ng maraming responsibilities dito sa isla. Pero sa ngayon bihira akong pumunta noon. Baka sakaling sa darating ng mga araw ay madalas na naman dahil sa Mansion Hotel ka na nakatira. Makahulugan siyang tinitigan ni Cedric. She flushed as she stared. At mula nga nang lumipat siya sa kanyang kwarto sa Mansion Hotel, kapag mag-uusap sila ni Cedric, ipinatatawag siya ng milyonary o tinatawagan siya para puntahan ito sa penthouse nito. Doon sila nag-uusap. Doon kumukuha ng instructions si Marie at malimit silang magmerienda doon ni Cedric. Sa pakiramdam ng dalaga, nahuhulog ang kalooban niya sa kapatid ni Alvin, pero hindi siya makakapahayag na mangyari ito. Akala ni Cedric ay hindi na siya magkakaroon ng emotional na damdamin para sa isang babae. Tapos na siya dito. He had taken his fill of all types of women at sa palagay niya, sawa na siya. Pero bakit hindi siya mapalagay kapag hindi niya nakikita si Marie? Bakit siya nangingit-ngit kapag may kausap na lalaki ang bagong administrator ng Monte Claro Mansion kahit na alam niyang kliyente ito? He reached out of his intercom sa kanyang penthouse and rang the office of the administrator in Monte Claro Mansion. Administrator's office, her voice was like a melody along the lines, "Can I help you?" "Marie, o Cedric, may kailangan ka ba?" "Wala naman, opisyal na bagay. Naisip ko lamang na baka pwedeng saluhan mo akong kumain dito sa pizza na nabili ko from Shakey's, galing pa sa El Nido. I-deliver kanina ng lunch ang dumaong. Care to join me?" Baka may maghanap sa aking guest dito. Wala si Lando. Inutusan kong mamili ng mga prutas sa kabilang isla. Kalimutan mo muna mga guest, okay? Ako naman ang asikasuhin mo. Her laughter reached him like the tinkling of the silver birds. "Okay, are you coming over?" "No, please ikaw na lang ang umakyat dito sa penthouse dahil nagpapainit ako ng kape." "Okay, give me 5 minutes. Nice to see you." Nakangiti si Cedric nang buksan nito ang pinto ng penthouse after she rang the doorbell. Kumain sila ng pizza at uminom ng mainit na kape. Nagkwentuhan at nagtawanan hanggang sa wala na silang mapag-usapan
That is when she started gazing at her with intense longing in his dark, expensive eyes. Kinabahan si Marie. Tumayo siya at ang handang umalis. Thanks for the pizza, Cedric. I have to go. Baka may maghanap sa akin at wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato ang maghanap sa iyo. He growled and reached out of her, fitting his action to his word. He drew her against him, sheltering her with his arms. His lips brushed her with exquisite tenderness, their teasing softness as slow, maddening torture. Cedric, ano itong ginagawa mo? She whispered nang makawala ang mga labi niya. Ipinapadama ko sa iyo ang aking pangangailangan. His lips playfully traced kisses over her eyes, then moved slowly down to the tip of her slightly upturned nose. His mouth moved across her cheek, his tongue tracing small circles on fire in her neck and her hair. His breath was warm and sensuous. Then again his mouth was on hers, nearly insane with longing. Marie's lips parted and claimed his with an intensity that consumed them both. His tongue explored her mouth eagerly, probing, searching, causing dizzying waves of desire to course through her body. Marie, oh Marie, I want your baby. Natagpuan ng mga diliri ni Cedric ang baksipon ng kanyang mestida and slowly eased down to below the waist, hanggang sa saplat na lamang niya at ang flimsy material ng kanyang lacy bra. His mouth came to rest on the full swell of her breast. He pushed aside her bra, exposing her pink nipples already hardening with desire. He captured first one nipple, then the other, tormenting with them his teeth, torturing them slowly, imagining circle with his tongue, until they peaked with desire. Huwag, Cedric, please, she groaned, trying to fight the shivering sensation that were blotting out her sanity. Pero hindi mapigil ni Marie ang sarili niyang impassioned response. Napakatagal ko nang nagtiis at naghintay, anas ni Cedric, kailangan kita, Marie. His hands moved in new urgency down the soft curves of her body, and the remainder of her clothes soon crept in the height of the carpet. His hands continued his fairy voyage of exploration until she lay naked beside him. Inalis ni Cedric ang bedsheet at hinapit nito sa katawan si Marie. As her straining breast brushed her chest, natuklasan niya na hubad na rin pala si Cedric. They were both naked beneath the covers. The discovery fanned the already raging flame of their desire for each other. His fingers continued their probe of her body, awakening the most sensitive areas until her whole being cried out to be fulfilled. Umarko ang katawan niya against him and her hands reached out to curse his naked sides to stroke them, mold them into hers. Marie, Marie, I want you now. His lip once again found her. Her fevered body twisted in delicious ecstasy, felt the hard contact of his body. Nawala na ng control si Marie. Kumilos na rin ang kanyang mga kamay, moving across his body and going where she should not, massaging, caressing, and kissing his arousal. She felt herself sinking into a great abyss from which she had no desire to escape. She thrusted into her, and they were joined in a searing, consuming fire of longing. They melded together, her soft-yielding flesh beneath his strong, hard form. They groaned together, sighed together, and they did reach the ecstasy explosion of fulfillment. Her body was still tingled with the memory of their lovemaking nang maalimpungatan si Marie. Her body lay naked beside it. Namigla siya nang makita niyang pinagmamasdan siya ni Cedric. Malamlam ang mga tanito at halatang labis ng siyan. Why didn't you tell me, Marie? About what? You are still a virgin. I could have been more gentle if I had known. Nahihiya naman kasi ako. Pero labis mo akong pinaligaya. Isang napakalaking bagay na malaman ng isang lalaki na ito ang nauna sa katawan ng isang babaeng itinatangi. Alam mo ba iyon? Nagkibit balikat si Marie. Ilang oras na ba akong nakatulog? Tanong niya. Wala pa namang isang oras kaya hindi mo na kita bibigyan ng memorandum sa paglalakwat mo mula sa iyong trabaho. Pero ni Cedric, kapag ginawa mo yun, kakasuhan kita ng sexual harassment. Remember, I am your employee. You are my employer. You should seduce me into your penthouse. Nagkatawanan siya. Kaya bago pa mangyari ito, kailangan na tayo magbihis at magbalik sa ating mga trabaho. Pero bago makabangon si Marie, nadaganan na siyang muli ni Cedric. Kangina, what's your first name? Alam kong nasaktan kita. Nagdugo ka. Ayokong maiwan sa iyong memory ang pin ng lovemaking. Gusto ko, you will remember only the ecstasy. Anong gagawin mo? I want you again. Let me possess you again, Marie, at nang mapadama ko sa iyo ang full wonder of glory ng physical love. Her body quivered in response to the hand that ran gently down the soft curves of her body, coming to rest of her naked thigh. Pulling her closest to him, he moved his head to the deep valley between her breasts and to the rosy nipples already a response. Sa pagkakaya ko ng ito, alam making nila ay higit na naging banal. Treasure little sa license. They explored each other's back, delighting in their savage dance. His lips claimed hers and took possession with a kiss. It was time